Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half, October 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa kanino man. You are the authority of your life. Napakarami yung energy sa mundong ito, ha? Kaya, hindi ito lahat ng resonate sa inyo. Kunin mo lang yung sa'yo. Triumph over trouble, obstacle. Maaring nahandito ka na sa point mo na may paglayang magaganap o mangyayari o may makapaggaang na sitwasyon, ano? Maaring may konti ng masusolusyonan o gagaang na yung sitwasyon na meron ka ngayon. Maaring gano'n sa iba. May sinasabi dito na mukhang ikaw ay tatahak ng bagong simula or may mga bagong experience ka na tatahakin sa iba sa inyo. Baka ito na yun, kasi kumbaga pagtatapos ng mga bagay o sitwasyon o paggaang, diba? Mga trouble o obstacle, maaring gano'n. O nahandun kasi social mo na mga pupukusan ka this time, pwedeng gano'n, na gagawin. Mag-ingat kayo when it comes to leg. Yan, maaring may mga mamamanhid, madadapa, mamumulikat, there's a pain, o kung ano man mangyari sa leg. Ikaw or someone into your life, may sinasabing leg eh. Yan. The good luck. Good luck is coming. Ito na nga, kung saan mang sitwasyon ito na medyo makakaraos ka na at magkakaroon ng pagkagaang, no? Congratulations. May good luck na mangyari or may blessing na parating sa'yo. And hard work ahead. May mga umpisahan ka, Sabi siya, may mga umpisahan ka na, kung ano yung mga umpisahan mo, or sisimulang muli, at bibigyan mo effort and hard work mo doon, there's a good luck na mangyayari. Kung there's a target. There's a target of situation na kalalabasan is good luck sa iba sa inyo. Or may mga bagay ka na gagawin in the second half of October, na pagpupukusan mo o kaya maghahanap ka ng gawain, no? Pagbabago. October is 10 hours, 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, or 10 months. Or by October, this October, no? Magkakaroon na talaga dito ng pagbabago. Paglaya, simula, pagbabago, pag-focus sa mga bagong sitwasyon, and may good luck na garating. Good fortune! Panalo. Ito na, May malaking pagbabago sa'yo kasi magiging maganda yung pasok sa'yo, O magiging maganda ngayon. Magiging mabait sa'yo. Magiging mabait sa'yo. May magandang mangyayaring pagbabago. Is more on pagbabago to. Pero, yung iba sa inyo is mayroon kayong mga bagay na kailangang i-hard work talaga para sa pagbabago. Ibig sabihin, give an effort and hard work sa pagbabago ng buhay para makamit mo na ang good luck and a good fortune. Sa iba is merong pagkagaang na mangyayari sa buhay nyo. Know your target. Di ba si Agila, bago siya magganon, is alam niya na ano yung tatargetin niya. Kahit na napakamaliit na daga yan, ay kitang-kita niya kahit nasa taas siya. Di ba? Know your target. Give an effort and hard work para sa pagbabago na to dahil ikaw is pagwawagian mo to. And July, ba't yun? May dalawang Or October is malapit sa'yo. Is my birthday na October. And July, no? And also, July kasi is pwedeng in a past July, last July, ganyan. Or there's something related to a July. Pwedeng ganun. Or July, hindi yung naging very hard work situation ka. May mga bagay na pinagpursigahan mo. May mga bagay na binigay mo yung effort mo. Pwedeng ganun. No? Na doon yung target mo at nagpag-success ka na ngayon this time.
kumaga, or success ba siya, or pagkagaang ng sitwasyon. Or pwede rin naman na July is 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months. There's something happen na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Or may mga bagay ka na umpisahan o bibigyan ng hard work sa iba sa inyo o sa aspeto ng buhay mo yan. May target. Kumbaga, you have a target. Kumbaga, may target point ka na halimbawa, sa iba sa inyo halimbawa, kailangan hanggang July or hanggang next year of July, hanggang this October lang, ganyan, kailangan makuha ko to, kailangan mag-get that ko to, kailangan masolusyonan ko to, pwedeng ganun. No, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin. Energy ni Aquarius. O kinakailangan na ha, baka kinakailangan na sa iba sa inyo. O so kung titingnan ko dito sa July, titingnan mo dito, there's a storm, no? Ibig sabihin, baka may magaganap o mangyayari na hard work situation na kailangan mo mag-focus kasi maaring magkakaroon ng malaking pagbabago. Sa iba ha, sa iba dito. Pwedeng, this is a storm kasi parang unexpected, a blow of emotion or unexpected situation happen, no, nang sinasabi ko pag pinagsama-sama ko to. Yan. May mga ganun sitwasyon. Pwedeng siya, di ba 7 siya, maaari siyang in a 27 o kaya in a 7 days, 7 weeks, mga ganyan. Kung ano man yan, no? Yan ang sinasabi dito. Or kaya by the 10, ano ba ngayon? Bilang ka ng 10 days, ganyan, 10 weeks, or 10 hours, 7, ganyan. May mga ganun sitwasyon ha, kasi kung titignan ko to, ano to alon, yan, alon niya. Ibig sabihin parang, bush, parang ganun. O kaya ingat ka when it comes to a water. Yun na nakikita ko sa'yo. Yan, may mga storm situation, unexpected situation sa iba sa inyo. Tignan natin energy. Pero kung may mga tao, or mangyari ito, may mga taong tutulong, or maari naman na ikaw ang tutulong sa kanila. Maaring ganun. May pagtulong. Energy niya. May hihingi sa'yo ng tulong, ikaw ang tutulong, or basta may pagtulong. Energy niya po. Okay, yung iba dito dumadaan kayo when it comes to a law related. Pwedeng justice, law, lawyer, parang ganun, no, sa iba. Okay, yung energy nyo, may mga hinihintay kayo na isang sitwasyon in life. Ganyan. May mga hinihintay kayo, naghihintay ka ng katotohanan, naghihintay ka ng answer, may paghihintay na nagaganap. Iba naman sa inyo is you try to make it balance yung sitwasyon mo. Sa ngayon, maaaring nagkakaroon or magkakaroon ka ng, dito na yung teka lang na, yung torture ako. Dito na yung motivation with something. Motivation mo para magkakaroon ka ng clarity this time, to hard work, yung situation na yon, o magbibigyan ka na, may mga bagong plano, may mga bagong strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan, maaring ganun, or doon sa clarity na sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making at magte-take action ka na sa bagay o sa sitwasyon na yon. May mga i-move forward ka, maaring ganun sa iba, or hindi yung pagbabalik na iyong motivation or lakas ng loob to something. Maaring kung ano man yung action mo, kung ano man yung decision na yan, or ano yung i-move forward mo, mag-go ka lang kasi it will success, sabi dito. Mahirap. Ito naman, ang dami mo naman naranasan. Ang dami mo na naman din naranasan na paghihirap, Aquarius. Ngayon pa, di ba? Ikaw pa, matatag ka. Pero huwag ka mag-alala kasi you are protected pa rin naman kay universe. Kasi nandito si good luck siya kasi, ayan good fortune, no? Kumbaga, basta huwag ka lang susuko. Yun ang nakikita ko sa energy, and also nakita ko din, happy yung happy yung energy mo, maaring may mga makakaramdam ka ng saya by the second half, or may mga magkikita na mga kapamilya o mahal sa buhay, may mga wish come true, or there's a fortunate outcome na magaganap o makakamit mo by this
Second half. Anong parating? Kaya nakikita ko yung saya mo. Kumbaga, dito na yung, ito na yung bagong simula ng sitwasyon. Ito na yung pagbabago. Parang nandun ka sa point na yun. Parating. Baliktad na naman ako. Uy. Universe, pwedeng explain mo sa akin? Ay, naku po, ba't pareho naman? Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Ang dami mo iniisip. May mga inaalala ka actually, no? Meron ka mga aalalahanin. Ganyan, may mga pag-aalala. Pwede mag-aalala ka sa pera mo. Pwede mag-aalala ka sa health issue mo. Pwede ka mag-aalala sa mga bagay, sa goal o sa creation mo. Yun, may mga pag-aalala. Worrying, ganyan. May mga bagay na makakaramdam ka ng stress or may tao dito na nakapagbibigay sa iyo ng stress, no? Yan. 2 man sila, 3, 4 man sila. Yun. O nandun na yung sitwasyon mo na nai-stress ka kasi hanggang ngayon hindi pa nagaganap o nangyayari o nakakamit yung isang bagay o isang sitwasyon. Ayun. Kaya nandun ka sa point na hahata ka ng nakaraan, ano? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo naman, yun yung nawawala ng pag-asa. Ganyan. Or hindi may mga bagay na pinagsisisihan. You patiently waiting with something kasi, ano, sa nakikita ko dito. Yan, may mga bagay na nagiging mahaba yung pasensya mo o ang tagal mo na, pwede rin na ang tagal mo na naghihintay hanggang ngayon. Bakit ganun? Hindi pa rin naaayos? Bakit ngayon? Hindi pa rin natatapos? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Ba't ganun? No, may mga kahilingan kasi ako nakikita sa iyo. Ganyan. Kumbaga, nandito ka rin sa point na may mga bagay na nagtitiis ka, nagtitimpi ka. Ano mo yun? Nandun ka sa point na yun. Kaya parang, ano lang, maghihintay ka lang maghihintay. Yan. Kahit na minsan gusto mo magsalita, no? O kaya gusto mong i-pursue yung isang bagay, maaring tinitiis mo na lang yun. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Hindi ba kayo, iba dito maaring nagkakaroon kayo ng insomnia o may insomnia kayo or pagising-gising kayo sa gabi o kaya naman nagkakaroon kayo ng nightmare. May mga panaginip na hindi nyo maintindihan, maaring gano'n, no? Sa nakikita ko sa dito. Ang sabi rin dito, kasi may mga may mga situation na nabibiingkot ka in the middle o kaya may mga bagay ka na tinitimbang. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga pinag-iisipan ka actually. Actually, may pinag-iisipan ka talaga. Ako nakikita sa'yo. Sabi dito, you need to use your mind and intellect. Alam ko naman na palagi kaya, kasi ang Aquarius talaga is may pagka-intelligent sila, no? Marami sa mga Aquarius ang intelligent. Yun nga lang, yung pagiging matalino kasi minsan ng ibang Aquarius is nauuwi sa mali, no? Yun na nakita ko. Hindi naman lahat, pero may mga Aquarius na nauuwi sa mali yung pagiging advanced thinking or yung pagiging intelligent na nila talaga, no? Yun. Ingat na lang din kayo. Yun. Iba sa inyo may insomnia, may mga kawalan ng pag-asa or hindi ko na alam mo bakit. Yung iba sa inyo parang feeling nyo nandun na yung sukdok-sukdulan na yung nangyari sa buhay nyo. Nakakaramdam kayo ng ganun. Parang minsan nawawalan ka na nakakayahan na kaya ko pa ba magtiis? Kaya ko pa ba to? Kaya ko pa ba yung mga pagsubok na darating sa akin? Maaaring nahadon ka sa point na yun. Pero wag ka mawawala ng pag-asa kasi andito sila, oh. Nandito sila. Sino yan natin? Andiyan si Pag-asa. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Yun na nakita ko dito. Also dito, may tao na ayaw kang kausapin. Or maybe, ayaw mo siyang kausapin. Or maybe, hindi siya nagre-reply sa'yo. Or vice versa, ikaw ang hindi nagre-reply sa kanya. Anak, baba. Ito na, dito, titingnan natin. Yung iba sa inyo, may mga bilak na kayo sa buhay nyo? O binilak ka niya? O ayaw ka niya kausapin? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aquarius. Anong dapat iwasan po ni Aquarius Universe?
Ay, baluga. Dapat mong iwasan ni Aquarius. Okay. Oo nga naman. Tama nga naman. Sabi ka na. Ano ba yan, ate? Hindi, nakita ko na kasi. Okay, ang dapat mong iwasan, yung madali kang maniwala. Iwasan mo na. Iwasan mo yun. Madali ka kasi maniwala. Madali kang, siguro, ewan ko, madali kang mapaniwalain ka kasi. Minsan kasi parang, konting konting usap, nauudyok ka na agad, ganyan. Pakita mo lang na binibigyan ka ng effort ng tao or nagkita mo yung sipag niya, ikaw naman support ka, ganyan, o kaya mag-go ka, ganyan. Medyo iwasan mo na lang. Minusan mo. Kung ayaw mo maiwasan, minusan mo naman. Yeah, huwag ka masyadong paniwalain, no? Iwasan mo maging paniwalain. Iwasan mo yung ma-uncontrol ka. Iwasan mo yung mas stagnant ka in a situation, ganyan. Yung hindi mo makontrol yung sarili mo, iwasan mo yun. Iwasan mo siguro yung mga tao na matataas ang ego, ganyan. Mga tao na ang hanap lang sa'yo pakikipagtalo, pakikipagkompetensya or conflict, ganyan. Yung mga tao na behind your back hindi ka naman talaga nila gusto. Maghaharap ka nila, papaniwalain ka nila na, ganyan dito, alam mo ba, Aquarius, ganyan. Pero pag nakatalikod ka na, di ba? Yun, kung ano-ano na yung sinasabi sa'yo. Yan, iwasan mo yung mga tao na yun nga, yung sa sarili mo siguro being a paranoid or sa ibang tao na paranoid o kaya mga insulto. Kung ikaw mga insulto, iwas ka. Kung mga taong insulto, umiwas ka doon. Mga tao na defensive, tsaka mga bastos, rude, umiwas ka doon. Or being na ikaw yung ganun, umiwas ka rin doon. Yung mga ganun sitwasyon, yung mga tao na paniniwalain ka sa kasinungalingan nila, na alam mo naman na totoo bakit ka pa maniniwala. Diba? Alam mo naman na naganap na o nangyari na noon, bakit ka uulitin mo ulit? Aba, iba na yun. Diba? May sakit ka na. Joke. Naalala ko yung, iwasan mo yun. Siyempre, kapag gano'n na masyado kang mabait, aba, sarili mo na ang gamutin mo. Sabi ka iba na yun, no? Medyo mag-put boundaries ka rin. Kaya kailangan, huwag ka masyadong paniwalain. Iwasan mo yung pagiging, sarcastic or yung mga tao na gano'n. As in. No, yung iwas ka na lang sa gano'n. Yung malakoplano ka, malakoplano, idea, iwasan mo. Start a new beginning in life. May mga bagay kasi na pag-aralan, pag-isipan mo ng maigi, ang sinasabi dito, or you need to see the facts. Siyempre sinasabi dito, kailangan mo ng mga new mental health, and then also, kailangan magkaroon ka daw ng bagong way how to communicate or baguhin mo yung sarili mo is the best. Yan ang pinakamaganda sa lahat. No? Tingnan natin, love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya. Umpisa pa lang, lumabas na. Anong hinahabol ba nun? Ano ba yun? Hinahabol niya yung baraha. Nagulo. Ano ba yun? Sandali. Alam mo, lapitin ka sa malukuhin ka Aquarius. Mag-ingat ka. Madali kang maloko. As iyan. Okay, when it comes sa love, ate single. May taong interesado sa'yo mas bata sa'yo. Ina nakikita ko dito. Sa mga single naman dyan, na talagang mother figure or may edad na talaga, nasa inyo na to. Kung magkakaroon kayo ng connection with tao na mas bata sa inyo, pero may tao mas bata sa inyo ako nakikita dito. Pwede iba sa inyo, karelasyon nyo is mas bata sa iyo. Ang layo nga lang ng gap, no? Yun ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. Ayan na, ng buntot mo? Nataob yung anak ko. Nataob siya, ganun ko siya. Yan, medyo malayo yung, masyadong malayo yung gap, diba?
Magtrust ka sa ano, you need to see the fact. Kapag ganun na ang karelasyon mo ay masyadong malayo, ay nako po, sabi ko sa iyo, sabi ni Card, you need to see the fact. Hindi porket kung ano yung mga sinasabi niya lang, ganun. Excited ka kasi ganun. Hindi. May something kasi. Ibig sabihin naglolo ko siya. O may something hidden sa kanya, no? Okay, when it comes naman sa mga nagkahiwalay dyan, sa mga nagkahiwalay sa inyo, nagkaroon na movement, no? Nagkaroon na ng moving on. Kasi, kumbaga, naisip nung isa sa inyo, vice versa, no point din wala pang alam mo dito, na hindi na mag-work yung relationship. Kaya dumating na yung point na nag-move yung isa. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na kailangan ko nang mag-move. Kailangan ko na kumilos, umalis dito sa sitwasyon kasi sobrang stress, sobrang lungkot, hindi ako masaya. Kaya parang sinasabi niya nga na nagsisisi ako, ba't ako napunta dun sa relasyon na yun? Parang nga dun sa point na yun. Maybe ikaw or siya to ha. Yun na nakikita ko dito. Nag-cutting na rin yung isa, no? And then, kung kayo naman is in a relationship, something, may tinatago ang isa sa inyo. May tinatago siya. Ikaw may tinatago sa kanya or siya is may tinatago. Or pwede rin na meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Or ikaw meron kang hindi sinasabi sa kanya. Pero there's a hidden. There's a lying, dishonest, na manipulate ka ng sitwasyon or siya, vice versa. Merong cheating or may mga bagay lang talaga na hindi sinasabi sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga kasi, isa sa inyo nagiging aware siya na siguro nagiging aware siya sa'yo na hindi mo makita o malaman yung tinatago niya. Or maybe ikaw ito, gano'n. Ando siya sa point na yun. Kaya sabi ko sa'yo, you need to see the fact. Pero it's up to you. Pero may ending na magaganap o mangyayari sa inyo. Or maybe someone's thinking about the ending. Ako nakikita dito. Yun ang sabi. Yung nagsisinungaling, may taong may lihim o malihim. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Aquarius Universe? Okay, when it comes sa money mo. Okay, when it comes sa money mo. Sabi natin. When it comes sa money, hindi siya stable. Yun ang nakikita ko dito. May mga kabiguan when it comes sa money. Siguro in second half, sa nakikita ko dito hindi kasi siya nagsistable eh. Lack of success yung money. Pwedeng may mga problema o naging problema when it comes sa money. By this second half, ang nakikita ko dito is may mga cancellation. Kung may magbabayad ng utang o may mga pagkukulang na bayarin, mukhang hindi ata makakamit, no? Ayun na nakikita ko eh. Sorry ha. Laksan mo lang yung loob ko. Yun na nakikita ko dito. Medyo, ate magsasuccess ba? Hindi ko pa nakikita yung successful niya kasi medyo delay siya or cancel ito sa nakikita ko sa iyo. May nakikita ako na may mga tao o may tao na hindi kayo nagsisame page, no? O nandun yung situation na hindi ka welcome sa kanila. Pwedeng hindi ka welcome sa trabaho mo, pwedeng hindi ka welcome sa kaibigan mo, pwedeng hindi ka welcome sa family mo, kung saan man yan. Parang you feel unwelcome in a situation, pwedeng ganun, or someone nakaka-feel ng ganun. Ang nakikita ko rin dito ay may mga tao na hindi nagkakasundo-sundo. Yan, actually may gulo nga tulad ng sabi ko kanina, di ba? Iba naman dito is nagkakaroon ng pagkakanya-kanya. Halimbawa,
sa kaibigan, magkakanya-kanya kayo, o kaya naman sa family, magkakanya-kanya kayo, kung kanya-kanya ng buhay, maaaring ganun, sa iba sa inyo, yun. There's an happy situation kasi ako nakita, pwedeng may mga nagkaroon ng separation, may mga foundation na hindi naging matatag. Maraming klase po foundation, hindi lang kasi kaibigan ang foundation, hindi lang family ang foundation. Basta foundation siya. No? Mga kasama sa trabaho, ganyan, connections. And then also, may nakikita ako na napapahinga ako, jongit kasi ng ano. Ay, may mga unexpected, may mga unexpected situation. Hindi ko alam why, pero may nakikita akong bahay, apartment, building, hindi ko alam eh, parang something ganun. Sira ba yung bahay mo? Magpapagawa ka ba ng bahay? Or may kailangan kumpunihin, ayusin? Ganun. Pwedeng sa relasyon or sa connection ay may mga bagay na kailangan i-reveal o ayusin. Yung may mga unexpected, ako nakikita. Pwede yung mga unexpected na yan is mangyari siya in a 4 to 3, nangyari na or mangyari pa lang. Years man yan, days man yan, or months man yan. Maaaring magkakaroon ka ng disappointment with someone, pwedeng magkakaroon ka ng conflict, hindi pagkakaintindihan, malaki o maliit yan, pwedeng may mga storm situation, or may mga intense na sitwasyon, pwedeng ganun. Sa iba is mga depression, separation, or hindi pagkakaintindihan talaga totally. Yun, may iiyak sa iba, or may trauma, parang nagkakaroon na kayo ng trauma. There's a loss, ako nakikita eh. Loss of hope, loss of tiwala, loss of parang handle ka sa point na may mga bagay na parang kahit bigay ko ata yung effort and hard work ko dito, hindi ko makamit-kamit to. Parang dumadating ka sa point na yun. May mga unfinished business din ako nakikita sa iyo. Mayroon kang hinahanap. May pag-iwas either may tao may umiiwas sa iyo or handle ka sa point na may hinahanap kang kakulangan. Parang gano'n. Advice po. Aquarius. Ay, hindi pala. Diyan pala siya. Kala ko naiwan eh. Thank you po. Okay, when it comes, may travel kayo? When it comes sa advice, ay, kaloka. Iba to. Hala, bakit? Sabihin ko ha. Hindi naman kayo lahat to. May problema kayo sa pera, no? Alam mo ba, sabi dito, hindi ko alam kung a relationship siya or a part of the family, pwedeng ganun. Basta may connection sa'yo. Sabi niya dito, gusto niya na umalis ka na. Gusto niya na hindi ka maging masaya. Gusto niyang masaktan ka. Gusto niyang, ayaw ka niya makita actually eh. Naiirita siya. Pwedeng ikaw ito or siya. Yun ang nakikita ko dito. May taong ganun, na hindi siya na ayaw ka niya, actually ayaw ka niya maging masaya. Yung tao na to. Ayaw ka niya maging masaya, may taong may dark thoughts sa'yo, o may masamang balak, o may masamang pakay sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Meron daw siyang may gusto siyang, sabi niya kasi, unfinished business. Parang ikaw yung nagiging balakid para makuha ko yung isang sitwasyon o isang bagay. Parang ganun. Pwedeng ikaw ito or siya ha. Sa iba ganun. And then also, mag-ingat kayo when it comes to travel. Mag-ingat kayo sa tubig or yung mga sumasakay ng bangka, barko, or maglalayag. Mag-ingat kayo. Or basta tubig, may tubig ako nakikita. May tubig kasi ako nakikita. Basta mag-ingat kayo. Hindi ko alam why. Hindi ko alam. Pero may nakikita ako matatrap. May stuck. Ganun. Kumbaga yung saya na yon is mapapalitan ng lungkot. Para may nakikita rin ako napapagod. O mapapagod. Parang ganun.
O napapagod ka na ba? Parang gano'n sa nakita ko dito. Tsaka hihintay ng mga bagay-bagay. No, yun. May mga bagay din kasi na ini-evaluate, pina-progress o need to progress, ganyan. Iba sa inyo may sakit ingatan niyo yung health issue niyo kung may mga bagay na kailangan ng check-up, magpa-check up kayo. When it comes to advice, you need to take care of yourself. No, ang sinasabi dito. You need to take care of yourself, hindi lang naman sarili mo. Siyempre, yung stability mo. Pwedeng pera, future, always think advance. Magplano ka ng bago. Solid beginning, mag-start ka ng solid beginning to settle yung goal mo. Focus and take it action. Kumbaga, andun yung mag-focus ka to your objective or layunin sa buhay. No? And kailangan sa'yo is excellent prospect in life. Be grounded and plan very carefully. Also, you need to release yourself in a situation na kinalalagyan mo na pwedeng napoprostrate ka, nahihirapan ka, nalulungkot ka, umalis ka doon. No? Ito na yung si hard work ahead. No? Ang sinasabi dito. Kasi may naghihintay na kapalit na magandang mangyayari sa'yo, ibig sabihin. Or kailangan mo ng mental strength. No? And also, ilaya mo yung sarili mo, mag-escape ka doon. Always, kailangan mo magkaroon ng clear mind this time kung ano yung mga bagay na ibigyan mo ng hard work. No? Para magbago na to. Para sa pagbabago ng buhay and makakamit ang gusto in life. Pwedeng sa trabaho, sa love life, or in any situation. Arigato namaste, God bless.